Hello mga ka-MB! Last week sa part 1 ng ating Dream Series, tinalakay natin kung ano ba ang panaginip. Saan tayo napupunta kapag tayo ay nananaginip? At ano ang ibang paniniwala ng ating mga ninuno tungkol dito? Ngayon naman, tatalakayin natin ang ilang mga paulit-ulit nating napapanaginipan at ano ang kahulugan nito. Sa mga bago pa lang sa channel na ito, maaari nyo munang panoorin yung part 1 para mas maintindihan nyo ang topic natin ngayon. Handa na ba kayo? Tara! Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. May mga panaginip na ayaw kang lubayan, paulit-ulit, parang may gustong ipaalala. Panaginip na ikaw ay nahuhulog. Malamang marami na sa atin ang nakapanaginip ng ganito o most likely paulit-ulit na nakakapanaginip ka na ikaw ay nahuhulog. Kapag nahuhulog ka sa panaginip, hindi ka hinahatak pababa. May bahagi sa iyo na natututong bumitaw. Ang ibig sabihin nito, maaaring loss of control. Mga hindi mo na makontrol na mga tao, bagay, pangyayari sa buhay mo. Ego dissolution. Halimbawa, ego loss, ego disintegration, ego death, or self-loss. Ito ay isang conscious state na minamarkahan ng pagkawala o pagbaba ng pakiramdam ng isang tao sa sarili at kakulangan ng karanasan ng taong ito mismo. Pwede ding spiritual surrender. Ang spiritual na pagsuko ay voluntaryong pagkilos ng pagpapakawala sa pangangailangan ng ego para sa control. Sa halip na i-align ang personal will, pag-iisip at pagkilos ng isang tao sa isang higher power, banal na kalooban o kasalukuyang katotohanan. Ito ay hindi passive resignation, kundi isang aktibo, mapagkakatiwalaang pagtanggap na nagpapaunlad ng kapayapaan ng kalooban, spiritual growth, at pagkakahanay sa daloy ng buhay. Ilang aspeto nito ay letting go, pagtanggap sa realidad, shifting from ego to divine, or pag-align sa higher purpose mula sa mga personal desires. Nanaginip na din ba kayo na kayo ay hinahabol? Hindi ka hinahabol ng panaginip. Ikaw ang tumatakbo palayo sa sarili mo. Maaaring ang kahulugan nito ay ang iyong shadow self. Ang shadow self ay isang konsepto na binuo ng psychologist na si Carl Jung na tumutukoy sa unconscious, nakatago o napipigilang mga bahagi ng personalidad. Kabilang ang mga pagnanasa, takot at mga katangian na itinuturing na hindi katanggap-tanggap ng conscious ego o society. Ito ay hindi likas na kasamaan, ngunit sa halip ay ang madilim na bahagi na naglalaman ng hindi kinikilalang potensyal, pagkamalikhain at itinatangging mga emosyon. Ang shadow self mo ay tumatawag sa iyo upang ito ay iyong i-resolve. Pwede ding ito ay takot na ayaw harapin. Ang mga takot na nagmumula sa mga dati nating trauma na pinipilit nating kalimutan, na natitrigger kapag may katulad na pangyayari na ating nararanasan sa kasalukuyan. Kaya ang dapat nating gawin, harapin ang ating takot ng may matibay na kalooban. Dahil kung hindi, patuloy lang itong makakakos sa atin
ng stress, anxiety, at panic attack. At hindi natin makakamtam ang inner peace na gusto nating makuha sa buhay. Naliligaw. Ano ang kahulugan nito sa panaginip? Kapag naliligaw ka, hindi ka nawawala. Ikaw ay nire-redirect. Ibig sabihin, soul realignment. Ang iyong soul ay kinakailangan ng intuitive healing na kadalasan gumagamit ng Akashic Records para matukoy at i-clear ang mga negative karmic patterns, energetic blocks, at restrictions mula sa soul level blueprint. Nakakatulong ito upang mai-align ang pang-araw-araw na buhay at choices sa iyong highest soul potential, divine gifts, at true essence. Ngunit, maaari ka rin namang mag-practice, mag-meditation. Kahit saan naman, maaari mo itong gawin. Kahit sa maiksing oras lang, sa iyong bahay o kahit sa iyong trabaho. At dahan-dahan, matututunan mo ding mabalanse ang iyong sarili both inward and outward. Pwede ding ang kahulugan ng naliligaw ay transition phase. Ikaw ay nasa transition stage mula sa dating ikaw patungo sa bagong ikaw. Nanaginip na din ba kayo na kayo ay paralyzed o paralisado? Ang ibig sabihin, pwede itong resistance to change o hindi makamove on, hindi makatanggap sa pagbabago mula sa old habits, old relationships, o nakasanayang buhay dati patungo sa bagong kasalukuyan. Tandaan nyo lang, ang panaginip ay hindi pa ulit-ulit dahil makulit, kundi dahil hindi ka pa nakikinig. Paglipad. Nanaginip na ba kayo na kayo ay lumilipad? Ang ibig sabihin nito, kalayaan. Maaring ibig sabihin ng kalayaan, pwedeng mula sa tao, sa mga bisyo, sa trabaho, o sa pamilya. Maaari din namang bagong adventure sa buhay mo o pagiging independent mula sa pamilya o pagsasarili. Pwede ding pagiging patriotic o para sa bayan. Malaya mula sa pangit na karanasan o pag-alis sa kontrol at manipulasyon. At marami pang pwedeng ibig sabihin nito. Kung saan yung mas malapit sa iyo sa mga nabanggit ko, mararamdaman mo yan sa sarili mo. Kung anong kalayaan ang kailangan ng puso mo na magkakaroon ka ng personal growth at inner peace. Pwede din namang lucid threshold. May iba't ibang konteksto ang lucid threshold. Pwedeng mental or psychological. Ito ay tumutukoy sa sandali kung kailan ang isang tao ay nagkakaroon ng malinaw na kamalayan o pag-unawa sa isang sitwasyon. Halimbawa, siya ay nasa lucid threshold ng pagising. Pwede ding lucid dreaming. Maaari itong tumukoy sa paglipat mula sa panaginip tungo sa pagkakaroon ng malay na ikaw ay nananaginip o conscious ka na ikaw ay nananaginip. O di kaya, boundary or puntong simula, ang pagtunton sa isang bagong yugto o karanasan. Sa madaling salita, ito ang tiyak na hangganan kung saan nagiging malinaw ang malay o pangunawa ng isang tao. Ang paglipad ay alaala ng kaluluwa. Tubig. Malamang marami na rin sa atin ang nakapanaginip nito sa iba't ibang forma. Kapag ito ay malinaw, ang ibig sabihin ay healing. Maaaring ikaw ay nasa healing process mula sa physical, mental, or emotional pain. Malalim. Ito ay subconscious mo. Maaaring you're dealing something in the subconscious level.
Pwedeng mga underlying pain or trauma. Or pwede ding hidden gifts or skills na kinakailangan ng umahon. Kapag ito ay umaapaw, ibig sabihin, emotional overload. Ang tubig ay emosyon na gustong madama. Next, apoy. Pwedeng ang ibig sabihin nito, galit, transformation, or rebirth. Ang apoy ay hindi laging naninira. Minsan, nililinis lamang niya ang daan. Ang mga elemento sa panaginip ay guro, hindi kaaway. Dumating na po tayo sa huling bahagi ng episode na ito at itutuloy natin ang part 3 next week. And I'm sure, mas magiging interesting ito para sa inyo. Kaya abangan mga ka-MB. Peace, love and light. Thanks for watching.